Magandang gabi mga mahal kong mga taga-subaybay at mga kababayan natin na OFW. Ngayon po ang ating pag-uusapan dito po sa ating kapatid na si Caro Dante Marcoleta na yung kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee kinaiinggitan po ng marami. Lalong-lalo na po yung mga matatagal na senador. Ito daw pagkakabigay ng posisyon na ito daw yung kabayaran ng utang na loob. Kaya yung mga naiinggit na senador, abay nagpuputak mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa posisyon ni Caro Dante Marcoleta na kabago-bago daw na senador. Ang nakuha agad na posisyon, Blue Ribbon Committee. Binabash nila mga kababayan na kalokohan daw. Aba, kalokohan. Tignan natin kung kalokohan itong pagkakatalaga ni Caro Dante Marcoleta, mga kababayan. Pati yung mga vlogger na bangag, yung alam nyo na may payroll para siraan si Caro Dante Marcoleta, wala naman daw kakayanan ito kasi kabago-bago naman eh. Ang dami daw matatanda na sa Senado. Bakit hindi ibinigay yung Blue Ribbon Committee? Bakit kay Caro Dante Marcoleta daw? Para daw ang ginawa ni Chis Escudero ay nagbayad daw ng utang. Isa daw kabayaran ng utang ang pagkakatalaga ng Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, mga kababayan. Naiinggit yung mga ilang senador. Bakit? Pag kayo ba ang tumanggap ng Blue Ribbon Committee na posisyon, magagawa nyo ba ang trabaho nyo? Baka pagtakpan nyo lang ang mga ito, yung mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. Itong flood control, talagang harap-harapan na binulsa ng mga nasa gobyerno. Inamin na ni BBM yan. Ninakaw ang pondo ng bayan sa flood control. Buong Pilipinas, walang ginawang project. Tapos ngayon sasabihin nyo si Marcoleta na walang kakayanan. Baka nagkakamali po kayo. Napakaraming binangga ni Caro Dante Marcoleta ng mga korap. Mga higanteng mga kumpanya, pinasara. Ngayon nyo sabihin na wala siyang kakayanan. Pakinggan natin mga kababayan kasi dito parang kayo na humusga ha, kasi itong interview na ito na may nakikita akong parang bitterness. Yung inggitan mga kababayan kasi yung mga nakuha nila Bam Aquino, basic education, Kiko Pangilinan, yung ibang mga matatanda ng mga senador, walang nakuhang committee. Kaya naiinggit sila sa kay Robin Padilla. Naiinggit sila. Mga kababayan, nararamdaman ko, nainggit sila kasi nga parang matatagal na kami dito. Bakit di nyo kami bigyan ng committee? Parang ganon. Mga kababayan, ito po, pakinggan nyo po. Kasi parang nakakatawa. Ngayon pa lang na kakatanggap pa lang ng posisyon ni Caro Dante Marcoleta, aba nagngangangaw-ngaw na sila mga kababayan. Na tila, ito yung tinatawag na defense mechanism, di ba? Natatakot sila at kabado kay Ka Marcoleta. Pakinggan po natin ito. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. No, Win Gatchalian for Finance. That's correct. No, and you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So Yes. these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees.
These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you before you move. Yes. If newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Mga kababayan, napansin nyo po na parang naitsapwera itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ano ba yung kay Kiko Pangilinan? Agriculture. 'Di ba yan yung kanyang yung kanyang sinabi nung kanyang kampanya? Siyempre ibibigay yan yung yung agriculture. Yan yung kanyang expertise. Bakit nyo kine-question itong pagkakatalaga ni Caro Dante Marcoleta dito sa Blue Ribbon Committee? Wala na pong nakikita na iba kundi si Ka Marcoleta. Siya talaga yung the best position dyan. Sino ang uupo dyan? Bam Aquino? Kiko Pangilinan? I don't think so. Di ba yan yung kanilang sinisigaw basic education? Mga kababayan, nainggit sila mga kababayan. Bakit daw si Caro Dante Marcoleta ang nandyan sa Blue Ribbon Committee? Ewan ko sa inyo. Tapos sabi ng iba, kalokohan daw na nasa Blue Ribbon Committee si Caro Dante Marcoleta. Bam Aquino, basic education. Parang ayaw tanggapin itong ibinigay sa kanya. Gusto sa Blue Ribbon Committee? Kiko Pangilinan, Blue Ribbon Committee? Parang minamaliit nila itong binigay na posisyon ni Senate President Chis Escudero. Mga kababayan, kinainggitan itong si Caro Dante Marcoleta. Bakit daw binigyan ng ganyan na posisyon? Kabago-bago daw. Bagong-bago ibig sabihin mga kababayan, bagong senador. Ang gusto kasi ng mga senador dyan, na mga luma na, gusto nila may seniority. Ang gagaling naman nyo. Saan nyo nakuha yan? Di ba si Caro Dante Marcoleta, dati pa, tumatakbo pa yan na senador? Yan yung kanyang laging sinisigaw, pag ako nanalo, hahawakan ko ang Blue Ribbon Committee. Iimbestigahan ko lahat ng mga buhaya sa gobyerno. Ngayon, lahat ng mga buhaya ngayon, kabado na. Pati itong flood control, tignan nyo yung SONA. Biglang kambyo. Maawa naman kayo sa mga tao. Ibinulsa nyo ang flood control. Anong ginawa nyo sa mga proyekto na yan? Ipapaimbestiga ko. Tignan nyo mga kababayan, nagtakbuhan na, nagsisihan na, nagtuturuan na. Kasi nga po alam nila na si Caro Dante Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee, ang hahawak at bubusisi sa mga kurap na mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, nainggit kayo kay Ka Marcoleta dahil binigyan ng ganitong posisyon. Mga kababayan,
Naiinggit sila mga kababayan eh. Ituloy pa natin. Sinasabi nila kabayaran daw ito nung pagkapanalo. Parang bayad utang daw ito kay Chis Escudero. Kaya yung mga nakikita nyo na nagiiyak, hindi naman literal na sinabi nila, parang ganun, itong Bam Aquino, basic education, bakit isa lang? Bakit iyan lang? Kay Kiko Pangilinan, agriculture. Di ba yan yung yan yung sinisigaw nyo, pag nanalo ako, hahawakan ko ang agriculture. Ito si Bam Aquino, basic education, gagawin kong, di ba hinighlight niya yan? Tapos ngayon, naiinggit kayo, tapos sasabihin nyo, bagong-bago daw si Senador Marcoleta, mga kababayan. For Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado, bago man o luma, matagal man o ngayon lang. O mga kababayan, parang sinasabi nila, si Marcoleta matanda na yan. Dapat ilagay nyo bata. Parang sinasabi nila, Bam Aquino. Mga kababayan, ay gusto pang agawin itong Blue Ribbon Committee kay Senador Marcoleta. Sabi nga ni Chis Escudero, nakasama ko yan si Marcoleta, magaling na abogado yan. Magaling na abogado. Litigator yan. Saka alam niya yung trabahong yan. Bay parang gustong sabihin nila, kay Bam Aquino na lang yung yung tinatawag na position ni Marcoleta. Parang sinasabi nila, eksperyensado daw itong si Bam Aquino. Parang yun yung gusto nilang gustong agawin itong position na ito eh. O di ba mga kababayan? We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them, through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom wanted to be the Senate president again, decided to be in the minority, and I respect that. I look forward to working with them. I look forward to engaging them with respect to the meaningful pieces of legislation we will be discussing and passing. Are you in speaking terms? I mean, this is quite personal, but I'm curious. Sure. Are you in speaking terms with Mig Zubiri and Senator Soto? Of course. We just had coffee last night at my office after session with Senator Soto. I greeted everyone on the first day of session. But Karen, my personal life is separate from my work life. Ang huli ko yatang naging kaibigan sa Senado na kaibigan talaga sa trabaho din ay si Senator Grace. Bago nun si Senator Noynoy. Sa Kamara, kami nila Senator Joel nun. He was a work and a friend outside of the house as well. But I have very little really close friends sa trabaho. Para hiwala yon. Para yung pamilya-pamilya yung trabaho. Okay, as Senate President with 3 years to go,
with this administration. Just very quickly, what do you envision your leadership to be? What do you want to achieve in the next 3 years? Karen, the president was elected to serve for 6 years. As far as we can, we will support his agenda and program for as long as it is in line with the Constitution, the rule of law, and what the population, what our people needs. We will stand for what is right and always oppose whatever we think or view is wrong. And Oh, mga kababayan, 'di ba? Parang ganon yung gusto nilang palabasin. Si Bam Aquino, Loren Legarda, at si Kiko Pangilinan, at yung mga dati na mga senador, parang gusto nilang hawakan itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan. 'Di ba? Dati na po, sinabi na ni Marcoleta yan, ni Senador Marcoleta, na pag ako nanalo sa senador, hawakan ko ang Blue Ribbon Committee. Yan yung aking hihilingin sa sino man o kahit sinong maupo na Senate President. Sasabihin nyo, kalokohan daw na naging committee ng Blue Ribbon. Yan ang sinasabi ng iba, mga kababayan. Bakit daw binigay kay Marcoleta? Bakit hindi daw binigay sa mga dati ng mga senador? Mga eksperyensado daw. Saka si Marcoleta daw may edad na, aba. Ano yun? Parang inaano nyo si Marcoleta. Tignan ko lang. Imbestigahan yung flood control. Itong sa mga DPWH na ito. Yung mga AKAP. Yung mga tupad na yan, ewan ko lang. Mga kababayan, tignan natin kung anong galing nyo. Tignan natin, araw-arawin kayo ni Marcoleta. Yan ang kanyang pangako. Humanda kayo ng mga buhaya kayo. Parang ini-small nila si Marcoleta. Nako po, huwag nyong ismulin ang isang karodante. Experience sa trabaho. Sabihin nating bago. Pero, ang resume, kagulat-gulat. Talagang makikita mo, nagtatrabaho ito. Hindi gaya ng mga tatagal ng sinasabi niyo mga senador. Walang nagawa. Tumanda na, nag-uban na. Tumagal na ng 3 dekada. Anong nangyari? Wala. Itong si Tito Soto kasi, mga kababayan, walang naibigay na committee. Loren Legarda wala din, mga kababayan. Walang naibigay kahit isa, mga kababayan. Kaya naiinggit sila kay Caro Dante Marcoleta. Bakit nabigyan ng posisyon kabago-bago daw? Mga kababayan, kinaiinggitan nila si Robin Padilla. Ano bang hawak ni Robin Padilla, mga kababayan? Ito po, yung hawak ni Robin Padilla. Naiinggit sila, mga kababayan. Robin Padilla, ano bang hawak niya? Dito, mga kababayan, nakatatlo yata ito. Robin Padilla Cultural Communities. Yan. So, kine-question nila pati sa media and entertainment, hawak ni ano yan? Hawak ni Robin Padilla. 'Di ba? Bongo, yung youth. Ways and Means, Pia Cayetano. Science and Technology, Alan Cayetano. 'Di ba? Itong Blue Ribbon Committee, pinag-iinitan nila, pinag-aagawan nila kasi kay Caro Dante Marcoleta nabigay. Ano bang trabaho ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan? A Blue Ribbon Committee job can refer to various roles depending on the specific company. It could be a sales representative for Blue Ribbon products, selling bin retail and premise accounts. Mga kababayan, so yan ba yun? Blue Ribbon Committee in Senate. Wait lang, mga kababayan, ha. Blue Ribbon Committee in Senate. Ano bang trabaho nito, mga kababayan? Eto, the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation
of the Senate of the Philippines, or more particularly known as the Blue Ribbon Committee, in the Senate committee tasked to investigate alleged wrongdoings of the government, its official, and its attached agencies. Nako po mga kababayan, nakakatakot na trabaho pala ito mga kababayan. Gigisain ni Marcoleta ito mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng anomalya gaya ng flood control mga kababayan. Humanda kayo. Sasabihin yung bagong-bagong senador ito, dapat ibinigay sa mga pioneer na mga matatanda na daw sa trabaho, porque isa-isa lang nakuha Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Loren Legarda, at yung iba walang nahawakang committee. Parang gusto nilang agawin itong Blue Ribbon Committee kay Senador Marcoleta. Kaya humanda kayo. Itong mga ahensya na ito, lalong-lalo na itong flood control, hakap, tupad, na kung ano-anong mga ginagawa, mga kababayan, yung mga ayu-ayuda na yan, flood control na yan, na binulsa nyo, humanda na kayo. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo? Kinaiinggitan Tignan nyo po ito. May gumawa ng vlog na kalokohan daw ang pagkakatalaga kay Caro Dante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Parang hindi daw bagay. Anong hindi bagay? Ayaw nyong masabon? Ayaw nyong maimbestigahan? Ewan ko lang sa inyo. Nako kayo, humanda-handa kayo. Humanda-handa kayo. Nako po, tignan nyo po itong vlog ng isang tanso mga kababayan. Ito. Bakit kalokohan ang pagtalaga kay Rodante Marcoleta bilang leader ng Senate Ribbon? Ito mga kababayan. Ito po ang sabi ng isang vlogger na tanso. Want 8 times faster data? Mga kababayan, ito pakinggan nyo po yung vlogger na tanso. Ito, ano lang ito Coach Jared ano lang ito, reaction lang natin. Syempre, kino-content mo si Caro Dante, tas parang binabastos mo na parang kalokohan ang kanyang pagkakatalaga. Tignan natin kung ano yung sinasabi niya, mga kababayan. Parang takot na takot itong mga vlogger na tanso na maimbestigahan yung kanilang amo. Mga kababayan, tignan natin ang sinasabi nitong vlogger na ito. Ang utak nito, nasa talampakan mga kababayan. Ito po mga kababayan, napakinggan natin ang vlogger na ito. Nagmamagaling. Tignan nyo po ang kanyang reaksyon. Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Mga kababayan. Ayan, nagpalitan tayo ng kordon. Hopefully, wala nang audio problems for today's video. Oo, ayan, mga kababayan. So, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag niyo kakalimutan na mag-like mga kababayan sa ating pong live, sa ating video today. Okay? Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta nga. At yun nga, pa-share na rin po itong ating video para marami yung makapanood ng ating pinag-uusapan dito sa ating channel. At may second channel tayo mga kababayan na Coach Jared. Ayan mga kababayan, wait lang. Gusto nyo makita? Pakita ko sa inyo yung committee chairmanships. Ayan. Ayan, wait. Ayan, nalakihan natin. Senate Committee Chairmanships for 20th Congress is released. Ayan na nga mga kababayan. Tingnan natin kung sino yung mga nabiyayaan na maging committee chairmans. Chairman and chairwomen. Rodante Marcoleta may 2 komite na hahawakan mga kababayan. Accountability of Public Officers and Investigations, yung Senate Blue Ribbon Committee. Eto na. Trade, Commerce and Entrepreneurship. Grabe, 2 agad. Partida, neophyte senator yan.
Dalawa agad. O mga kababayan, di ba? Parang sinasabi niya, walang kakayanan si Caro Dante Marcoleta. Abangan mo. Coach Jarrett. Coach Jarrett ka pa naman, no? Nasaan ang utak mo? Nasa talampakan. Diyos ko Lord. Sino ang pwedeng ilagay dyan? Sige nga. Kiko Pangilinan? Bam Aquino? Anong alam ng mga yan? Parang gusto nila mga kababayan, yung mga dati ng mga senador. Mas magagaling daw. Ang gagaling nyo. Tignan natin. Yung amo mo maimbestigahan dito. Tignan natin galing mo. Di ba mga kababayan? Ayan yung galing nila mga kababayan. Bakit kalokohan ang pagtalaga kay Rodante Marcoleta bilang leader ng Senate Blue Ribbon? Tignan natin. Mag-alsa balutan na kayo mga korap kayo. Di ba mga kababayan? Tignan natin galing nyo. Dito, sa pagkakatalaga ni Caro Dante, lahat ng mga buhaya, mga ahensya ng gobyerno na may mga korupsyon, yari kayo dyan. Yari talaga kayo kahit sino pa yan. Kahit si BBM nangangatugnat. Bumaliktad inilaglag yung mga kasama Mahiya naman kayo sa mga pamilya ng mga nabaha. Aba, parang sinasabi, uy, wala akong kasalanan dyan ha. Uy, kayo lang yan, hindi ako. Ibigay yung mga listahan ng mga project. Wow. Ikaw ang Pangulo, hindi mo alam. Di ba mga kababayan? Oh, sige nga. Parang sinabi niyo, uy, wala akong alam dyan. Parang pinahiya, parang inilaglag niya yung pinsan niya. Uy, ikaw lang may kasalanan dyan, hindi ako yan. Parang scapegoat Ilabas ang mga listahan. Ipapublic natin ito. Lahat makikita ninyo. Di ba mga kababayan, parang galing-galing O ngayon, ang aking nakikita sa aking mga pangitain, ang daming makukulong dito. Ang dami nang umiiyak, lahat nag-ano na Napansin nyo? Napansin nyo? Nasaan ang flood control? Lahat nagsisigawan mga kababayan. Parang bumabaliktad na sila Parang lahat kumampi kay Marcoleta. Napansin nyo mga kababayan? Ay, yari kayo kay Caro Dante. Kahit piso, sentabo yan, pag ikay nangurap, yari kayo. Sinasabi ko na. Kaya mga kababayan, sino ang karapat-dapat na tumayo na Blue Ribbon Committee? Diba? Caro Dante lang. Rodante Marcoleta lang, wala nang iba. Bam Aquino, wala. Tito Soto, wala. Mig Subiri, wala. Wala. Ang tatagal na ng mga yan. Walang ginawa ang mga yan. Diyos ko Lord. Sino itatalaga mo dyan? Tito Soto? Diyos ko Lord, lalo na. Dito kay Marcoleta, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kahit malapit na kapatid pa yan, hindi niya sasantuin pag nakita na may anomalya. Yari kayo. Kaya mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po tayong lahat. Sana po, abangan nyo po yung mga gagawin ni Senador Marcoleta na talagang papaimbestigahan itong flood control na ito. Lahat po ng mga may korupsyon sa DPWH, sa AKAP, sa TUPAD, dyan sa Kongreso, na nagkaroon ng mga bayaran dyan abangan nyo pong gagawin ng mga pasabog ni Caro Dante Marcoleta. Mabuhay po.